Tuwing hihiga siya sa kama, may kakaibang pakiramdam na agad na sumusunod. Parang may gumagalaw, may kumukurot, at may mabigat na lungkot na hindi niya maipaliwanag. Hindi pa man siya tuluyang nakakatulog, may kirot na siyang nararamdaman sa katawan, kasabay ng hindi maipaliwanag na kaba. Akala niya pagod lang, akala niya stress lang, pero mali siya. Sa tuwing siya ay hihiga, aabot lang ng 15 minuto at magsisimula na ang kanyang panghihina. Parang may maliliit na tusok sa balat niya, lalo na sa binti at ulo. May mga gabing hindi na siya makatulog sa sobrang hindi komportabling pakiramdam. Sinubukan niyang magpalit ng posisyon, magpalit ng kumot, at magpalit ng sapin ng kama, pero walang nagbago. Paulit-ulit niyang sinasabi ito sa kanyang ina. Ngunit ang sagot lang palagi ay, nasa isip mo lang yan. Sinabihan pa siyang baka marumi lang ang kama o baka sobra lang ang iniisip niya. Kaya sinunod niya ang payo. Nagpalit siya ng bedsheet, naglinis ng kwarto, nagbukas ng bintana. Pero gabi-gabi, bumabalik pa rin ang pakiramdam. Isang umaga, nagising siya na may lagnat. Masakit ang ulo niya parang pinipiga. Nang tumingin siya sa salamin, napansin niya ang maliliit na kagat sa kanyang binti at pati sa ulo. Namula ang balat at may bahagyang pamamaga. Uminom siya ng gamot, ngunit hindi bumaba ang lagnat at hindi nawala ang sakit ng ulo. Doon na siya kinabahan. Nagdesisyon siyang magpunta sa ospital para magpatingin. Nang masuri siya ng doktor, agad nitong napansin ang mga marka sa kanyang katawan. Tinanong siya kung nakagat ba siya ng mga insekto at kung natutulog ba siya sa lugar na may damo o marumi. Sinabi ng doktor na mukhang maraming beses siyang nakagat ng maliliit na nilalang. Pinayuhan siya na magpa-laboratory test at uminom muna ng gamot habang hinihintay ang resulta. Makalipas ang ilang araw, bumalik siya sa doktor para kunin ang resulta. Ngunit imbes na ipaliwanag agad, biglang naging seryoso ang mukha ng doktor. Tahimik nitong sinabi, "Umuwi ka muna at tingnan mong mabuti kung ano ang nasa kama mo." Dagdag pa nito, "Doon lang pwedeng manggaling yan." Pag-uwi niya sa bahay, nanginginig ang kamay niya habang nilalapitan ng kama. Dahan-dahan niyang inangat ang kumot at doon niya nakita ang isang bagay na halos ikasigaw niya sa takot. Gusto mo bang malaman kung ano ang nakita niya sa kama? I-follow ako at mag-comment ng kama para sa part 2.